Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joaquin. Tubong Pangasinan. Nasa liblib na bahagi pa ng baryong bahay namin noon. Mga kalahating oras siguro mahigit ang kailangang lakarin bago makarating sa mataong parte ng baryo. Natatandaan ko pang gawa lamang sa kahoy at kawayan ng bahay namin. Yari naman sa pawid ng bubong. As in, pangkaraniwang bahay lamang po ng mga taong nakatira sa probinsya ang tahanan namin ng mga panahon na yon. Sa likuran ng aming bahay ay may malaking puno ng duhat at balete na siyang nagbibigay ng lilim sa bahay namin tuwing katirikan ng araw. Bata pa lamang ako, pinagbabawalan na ako ng mga magulang kong tumambay sa likuran ng bahay, lalo na sa katanghaliang tapat. Gawa ng naniniwala sila sa kasabihang tuwing sasapit ang katanghalian ay magsisilabasan ng mga sinasabi nilang engkanto at mga elemento, lalo na pagsapit ng 3:00 ng hapon. Dahil sa may pagkapasaway ako noon, hindi ko sinusunod ang babala ng mga magulang ko. Kapag katanghali ang tapat at naiinitan ako ay pumupunta ako sa likuran ng bahay para magpahangin. Ewan ko ba, pero sa tuwing nasa likuran ako at nakatambay ay nakakaramdam ako ng kaginhawaan sa katawan. Napaka-presko ng hangin at maliwalas ang aking pandama. Kaya't minsan ay hindi ko namamalayan na nakakatulog na pala ako sa mahabang upuang ginawa ko noon. Isang araw, katanghali ang tapat yon. Umalis ang mga magulang ko at pumunta ng bayan para mamalengke ng mga pangangailangan namin sa pang-1 linggo. Nasa labas ako ng bahay noon at nag-aayos ng damit nang may lumapit sa aking babae. Nakayuko ako noon, abalang-abala sa pag-ayos ng gamit kaya hindi ko napansin ang paglapit niya. Nagulat pa nga ako at bahagyang napaatras ng maramdaman kong may kumalabit sa balikat ko. Nang magtaas nga ako ng tingin ay nakita ko ang babae na sa palagay ko kaidaran ko lang. O siguro mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Nakasuot ng puting bestidang damit na may nakaburtang bulaklak at may dalang supot na hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Maganda siya, maamo, at maganda ang hubog ng katawan. Ngumiti ang babae. Nagpakilalang Leonora. Sa malambing na boses ay humingi siya ng pasensya kung nagulat umano ako sa biglang pagsulpot niya. Umiling ako at sinabing ayos lang. Anong kailangan mo? Kung si nanay yung hinahanap mo, pasensya na pero wala siya rito. Nasa bayan siya namamalengke. Balik ka na lang mamayang hapon. Wika ko. At pilit na minumukha ng dalaga kung nakita ko na ba siya. Lahat kasi ng mga taga-baryo ay kilala ko pero ang babaeng nagawi sa bahay namin noon, hindi ko maalala kung nakita ko na ba siya o hindi. Nang wala akong makuhang sagot mula sa dalaga, muli ko siyang tinanong kung ano ang kailangan niya. Pero imbis na magsalita ay ngiti lamang ang naging tugon niya. Pagkatapos ay bigla na lamang akong nakaamoy ng mabangong humahalimuyak ng mga bulaklak na hindi ko mawari kung saan ang gagaling. Basta, ang masasabi ko lang ay sobrang napakabango ng nalanghap kong halimuyak na to na sumasabay sa simoy ng hangin noon. Pakiramdam ko ay hindi lamang yun ang unang beses na naamoy ko ito. Hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang akong nakahiga na sa maliit naming katre. May labakarang nakapatong sa noo ko. Nasa tabi ko na si nanay. Kita sa mukha nitong pag-aalala. Tinanong ko siya kung bakit at ano ang nangyari nun. Sa huling
pagkakaalala ko kasi ay nasa labas ako ng bahay. Nag-aayos ng mga gamit. Aalis kasi kami dapat ni tatay sa kinagabihan para manguha ng isda at lamang tubig sa sapa kinagabihan. Naguguluhan ako ng mga sandaling yon. Dahil sa pagkakaalam ko ay tanghali pa lang. Nung mag-ayos ako ng gamit at may lumapit sa aking babae. Pero bakit gabi na nang imulat ko yung mga mata ko? Pinagalitan ako ni nanay at nagwikang kabilin-bilinan niya naman umanong wag akong tumambay sa likuran. Bakit umano napakatigas ng ulo ko? Magrarason pa sana ako at sasabihin kay nanay na hindi naman ako pumunta sa likuran ng bahay. Pero agaran siyang nagsalita at sinabing naabutan niya raw akong tulog sa likuran sa mismong paanan ng puno ng balete. Sobrang taas ng lagnat ko na halos magdidiliryo na ako ng mga panahon na yon. Pasalamat ka talaga at naisipan kong silipin ka doon. Dahil kung hindi, malamang sa malamang ay magdamag kang matutulog sa labas ng bahay. Sinisi pa ako ni nanay kung bakit nagkalagnat ako dahil daw yun sa katigasan ng ulo ko. Kaya sa susunod ay matuto umano akong sumunod sa kanya. Alam kong binata ka na at may sarili ka ng desisyon sa buhay. Pero kahit na damuhong na yung katawan mo, Joaquin, hanggat ako ang ina mo, matuto kang sumunod sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi yung tinatakasan mo ako at tumatambay ka sa likuran. Alam mo namang usap-usapan dito sa atin na pinamumugaran ng mga masasamang nilalang ang balete sa likod ng bahay. Kaya hindi ko maputol-putol ang pesting punong yon. Kahit na halos pabulyaw na ako magsalita ang aking ina. Alam kong nag-aalala lang naman siya sa akin. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko magawa-gawang sundin ang kaisa-isahan niyang ipinagbabawal. Para kasing may kung anong iniriya ang humahatak sa akin pumunta sa likuran ng bahay nun. At magpalipas oras tuwing katanghaliang tapat. Kapag hindi pa bumabay ang lagnat mo, bukas ay pupuntahan ko si Calando para magamot ka. Wika ng aking ina, na ang tinutukoy niya ay ang manggagamot na kababaryo namin. Sinabi ko sa kanyang huwag niya nang abalahin pang matandang manggagamot. Dahil sigurado akong simpleng lagnat lamang ang dumapong sakit sa akin. Napakatigas talaga ng ulo mo. Manang-mana ka sa tatay mong panot. Kinabukasan ay nawala naman ang lagnat ko. Kung kaya naman inakala kong simpleng lagnat lamang ang nangyari sa akin. Yun din ang sabi ng manggagamot na si Calando na tumingin sa akin noon. Pero dumaan ang mga araw at linggo. Napapansin kong palagi nang nagpapakita sa panaginip ko ang dalagang si Leonora. Kapag binabangungot ako, palagi kong nakikita ang dalaga. Nakatingin ito sa akin na nalilisik ang mga mata. Napakapangit ng anyo niya. Palagi niya ring sinasabi sa akin na gagawin niyang lahat. Makuha niya lang umano ako at madala sa lugar nila. Hindi ito papayag na may ibang nagmamay-ari sa akin noon. Tuwing nagigising na naman ako ay grabe ang pawis ko. Para akong nakikipagkarerahan sa sobrang hingal. Naitanong ko sa isipan kung sino nga ba si Leonora at anong klase siya. Bakit kahit na unang beses ko pa lamang siya nakausap ng personal, ay halos gabi-gabi na lamang siyang pumapasok sa panaginip ko kahit na hindi ko naman siya iniisip bago matulog. Inaaya niya akong mamasyal at may pagkain siyang ibinibigay sa akin noon. Kainin ko daw yon dahil tiyak na magugustuhan ko ang lasa. At higit sa lahat ay mas gugustuhin ko umanong wag nang bumalik sa mundo ng mga tao. Natakot ako nang marinig ko ang sinabi niya. Dahil doon nga ay nasagot ang mga katanungang bumabagabag sa aking isipan. Hindi tao si Leonora. Pero hindi ko alam kung isa ba siyang elemento. Kapag hindi ko sinusunod ang gusto niya ay nagagalit siya at nanlilisik ang mga mata't. Sa isang kurap ko lang ay biglang nauwi na sa napakapangit na kaanyuan. Muli ay pagbabantaan niya na naman ako ng kung ano-ano nun.
Nung una ay pilit kong nilalabanan ang panaginip kong ito. Itinago ko ito sa mga magulang ko para hindi sila mabahala. Isa pa, tiyak ay malilintikan na naman ako sa aking ina't maglilitanya na naman siya oras na malaman niyang tungkol sa panaginip ko na yon. Hanggang sa umabot na nga sa puntong hindi na lamang siya panaginip. Hindi na lamang siya sa panaginip nagpapakita. Isang beses noon, habang naglalakad ako pauwi ng bahay, nararamdaman kong parang may nakasunod sa akin. Kahit na marami akong nakakasabayang tao sa daan at nakakasalubong ay iba pa rin talaga yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo at nakasunod. Sa paglingon ko, nakita ko ang dalaga. Nasa hindi kalayuan ito at nakatanaw lamang sa akin, habang nakangiti ng nakakakilabot. Ewan ko ba kung bakit na kahit na maganda siya sa paningin ko, tumitindig talaga yung balahibo ko, Sir Seth. Anong problema, tol? Bakit ganyan yung itsura mo? Tanong ni Diego. Wala naman. Wala? Kung wala, bakit parang balisa ka? Tingnan mo yung mukha mo. Para kang tinakasan ng dugo sa katawan. Ang putla mo, tol. Nagsinungaling na lamang ako kay Diego noon. Sinabi ko sa kanyang masama ang pakiramdam ko at para akong lalagnatin. Kaya gusto ko sanang makarating na kaagad sa bahay para makapagpahinga. Nga pala, may iba ko lang. Dumalaw ka na ba sa bahay ng kasintahan mo? Balita ko may sakit din yata si Wena. Tiningnan ko si Diego at sinabing hindi ko pa nadadalaw ito. Masyado kasi akong naging abala nito nung nakaraan. Isa pa, nawaglit din sa isipan kong puntahan si Wena sa bahay nila. Ang labo mo, tol. Nobya mo, hindi mo man lang nadadalaw. Ipinaliwanag ko kay Diego kung bakit ilang araw nang hindi ako nakakapunta sa bahay niya. Sinabi ko sa kanyang nagkasakit nga ako at naging abala na rin sa trabaho. May balak naman akong dalawin si Wena. Nagkataon lang talagang nagkasakit ako noon. Hayaan mo, sa susunod na araw, nadalaw ako. Pakisabi ka mo sa kanya, pasensya na. Magkapitbahay lang po si Diego at ang kasintahan ko. Kaya't siyang tagahatid sa akin ng balita kung anong nangyayari sa kanya. Pagdating ko nga sa bahay, Sir Seth, sa hindi sinasadya ay napalakas ko ng pagsara ang pintuan. Dahilan para magulat ang mga magulang ko at agaran silang napalingon sa akin noon. Nakasimangot na sinabihan ako ni nanay na magdahan-dahan sa pagsara ng pinto at baka mawasak ko umano yon. Pasensya na po, Nay, nabigla lang. Hindi ko pinahalata ang kabang nararamdaman at nagtungo na lamang sa silid ko para makapagbihis na. Noong akmang magbibihis na sana ako nang makalanghap na naman ako ng mabangong halimuyak ng bulaklak. Amoy na lalong nagpakaba sa akin. Yun ang bulaklak na naaamoy ko nakaraan bago ako mawala ng malay. Sa hindi inaasahan ay napadapo ang tingin ko sa bintana ng kwarto. Kumunot ang noo ko nang may nakita akong isang kumpol ng bulaklak. Nilapitan ko ito at tiningnan. Hindi ko mawari kung anong klaseng bulaklak yon dahil napakabango at kakaiba sa lahat ng mga bulaklak na nakita ko. Bit-bit ang bulaklak ay nagmadali akong lumabas ng kwarto. Tinanong ang mga magulang ko kung sino ang naglagay ng bulaklak na yon. Bulaklak? Anong bulaklak yan, anak? Ipinakita ko kay tatay ang hawak-hawak ko nun at muling nagtanong kung sino ang naglagay sa bintana ng kwarto. Saglit na nagkatinginan ng mga magulang ko na wari ba'y nagtataka. Pero kaagad namang sinabi ng aking ina na baka sa kapatid kong dalaga ang bulaklak na nakita ko at nailagay lamang ito sa may silid ko nun. Ang mabuti pa iiwan mo na lang dito yan, sa lamesa, at itatanong ko sa kapatid mo kung kanya ba yan. Sa susunod pasabi kay Nelia na huwag kung saan-saan niya ipinaglalagay yung mga gamit niya. Kababaeng tao, napakaburara. Saad ko nun.
Hindi ko na hinintay pa ang sagot ng mga magulang ko. Kaagad na nilagay ko sa lamesa ang bulaklak at nagmadali nang bumalik sa silid ko. Pagkatapos magbihis ay nagpahinga na. Magmula nga ng araw na yon ay mas dumalas pa ang ginagawang pagdalaw sa akin ng dalaga. Hindi lang sa panaginip ko, kundi maging kung saan man ako magtungo nun. Tuwing sasapit naman ng dapit hapon at makakaamoy na ako ng mabangong halimuyak ng bulaklak, palagi talaga itong tumataong kakauwi ko lang sa bahay galing trabaho. Maging sa kalsada man pauwi ay may naaamoy akong halimuyak na hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling. Alam kong hindi na normal ang mga nangyayari at malakas ang hinala kong may kinalaman ang dalagang si Leonora sa mga nangyayari sa akin. Tingin ko nga noon nanggaling sa dalagang halimuyak na nalalanghap ko. Dito na rin tuwing gabi ay parati na akong inaapoy ng lagnat at walang patid ang pagkakasakit na para bang may kung anong kamalasan ang kumapit sa akin. Sa tuwing dinadala naman ako sa pagamutan ay wala namang makitang sakit ang mga doktor, kundi simpleng lagnat lang. Ang manggagamot naman na si Kalando ay wala ring makitang kahit na anumang dahilan ng pagkakasakit ko. May mga pagkakataon namang nagigising na lamang ako sa paanan ng balete. Hindi ko alam kung paano ako napupunta doon. Gayong ang alam ko ay sa kwarto ako natutulog. Gulong-gulo na ako ng mga sandaling yon at hindi ko na talaga alam ang gagawin. Hanggang sa isang gabi, muli ay nanaginip na naman ako. Kasama ko si Leonora at inaaya niya akong sumama sa kanya, papunta sa malaking puno. Napakaraming magagandang bulaklak ang balete ng gabing yon. Mayroong magagandang tanawin. May mga naggagandahang tao na doon ko lamang umano makikita ayon sa kanya. Mariin na kong tumanggi at sinabing hindi ako sasama. Tigilan niya na ako dahil hindi niya ako makukuha kahit kailan. Kung pwede lang lubayan mo na akong babae ka. Hindi ka tao. Engkanto ka. Nararapat ka sa mga katulad mo. Doon lang sa mundong ginagalawan nyo. Hindi dito sa amin. Bahagya akong napatras na makita kong biglang nagbago ang klima. At biglang nagbago ang anyo ng paligid. Matapos kong magsalita nun. Pagkatingin ko kay Leonora, dahan-dahang nagbago ang kaanyuan niya. Naging pulang-pula ang malalaking mata nito. Naglalabasan ng makakapal na balahibo sa katawan. Sobrang nakakatakot ang itsura niya na para bang isang demonyo. Maras na hinawakan ako nito at pilit na isinasama sa kung saan niya gustong pumunta. Bagamat natatakot at kinakabahan, mariin akong tumanggi nun. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanyang hindi ako sasama anuman ang gawin niya. Talagang matigas ka. Maayos kitang hinarap at nakiusap na sumama sa akin pero masyado ka matigas. Kung hindi ka madaan sa pakiusap, mas mabuti pang daanin na lang kita sa dahas. Pagbabantang wika niya. Sobrang nakakapangilabot sa pandinig ko ang pinakawalang tawa ng nilalanga bago yun tuluyang naglaho. Nung magising ako ay grabe ang kabang nararamdaman ko. Napabalikwas ako ng bangon at kaagad na uminom ng tubig noon. Dumaan pang mga araw. Tila ba mas lalong lumala ang sakit ko. Hindi lamang lagnat ang nararanasan ko, kundi may mga butlig-butlig na ang sunod-sunod na umusbong sa balat ko. At mapag-aakalahan mong bulutong ang mga yon. Sobrang katihatap din nun sa balat, Sir Seth, tuwing nagpuputukan. Napakalansa din ang umaalingasaw sa katawan ko dahil sa mga nana at sugat.
Daig ko pa ang kinulam at binarang ng mga panahong yon. Nawawalan na rin ako ng ganang kumain. Dahil sa napakabait na ng panlasa ko. Ultimong ang uminom ng tubig ay hindi ko magawa-gawa ng napakapakla ng lasa eh. Kung hindi nga lang ako pinipilit ng mga magulang kong uminom nun, kahit konti lang, hindi ko talaga gagawin. Hapong-hapo na ang katawan ko noon at bagsak na. At noong hindi ko na talaga makayanan pa ang lahat, sinabi ko na sa aking ina ang lahat-lahat noon. Anak ka talaga ng tatay mo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ang tungkol dyan? Alam mo ba kung gaano akong nag-aalala sa'yo? Kung hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil sa loob ng ilang linggong pagkakasakit mo. Grabe yung binagsak ng katawan mo. Tumingin ka sa salamin. Pasensya na, Nay. Ayoko lang kasi mag-alala kayo kaya hindi ko sinabi yung tungkol dun eh. Ay, dapat noon mo pa sinabi sa akin ang tungkol dyan. Hindi sana naghanap na ako ng magaling na manggagamot. Hindi na nga nagsayang pa ng panahon ng mga magulang ko. Kaagad na naghanap sila ng manggagamot noon. Hindi na nila pinuntahan pa si Calando. Dalayan kay tatay, kung talagang magaling na manggagamot ito bakit hindi man lamang nito nalaman o natukoy ang kung ano talaga ang sakit ko noon? Bakit ang palaging sinasabi lamang sa kanila ng matanda? Simpleng sakit lamang umanong dumapo. Kaya wala silang dapat ipag-alala pa. Hindi nga nito nahulaan ang tungkol sa babaeng nanggugulo sa panaginip ko. Sa maghapong yun ay wala silang makitang manggagamot. Halos lahat ng napuntahan nila ay may mga ginagawa rin kaya't walang papwedeng manggamot o albularyo ang tumingin sa akin. Di bale, makakahanap din tayo ng manggagamot. Huwag tayong sumuko anuman yung mangyari. Kinabukasan ay nagulat ako nang biglang dumalaw sa bahay namin. Si Wena. Hindi ko inaasahan ang ginawa niyang pagdalaw kaya't bigla akong nahiya dahil sa nakita niya ang naging kalagayan ko noon. Parang isang ubo ko na lang yata magkakalasan ng mga buto ko sa katawan. Naramdaman ko ang labis na pag-aalala niya. Nung magkasarilinan na kaming dalawa, sinabi niya sa akin na ipinarating sa kanya ni Diego ang tungkol sa nangyari. Kaya naman nung malaman niya yun ay sobra-sobra siyang nag-aalala. At yun na nga, kahit kakagaling niya lang sa sakit, pumunta ito sa bahay para malaman ang kalagayan ko at makamusta na rin. Nagtataka din siya kung bakit hindi ko na siya dinadalaw noon. Matipid ng ngiti lamang ang naging tugon ko sa kanya't sa mahinang boses ay humingi ako ng paumanin kung bakit hindi ako nakadalaw. Sunod-sunod namang umiling ang dalaga at sinabing wala umano yon. Matapos namin mag-uusap ay hinarap niya ang mga magulang ko at kinausap. Sinabi niya sa mga ito na kung naghahanap sila ng manggagamot, meron siyang lolang marunong manggamot. Yun nga lang ay nasa kabilang baryo ito at mga higit 2 oras ang biyahe. Matanda na ang lola niya at hirap ng maglakad kaya't hindi ito pwedeng bumiyahe. Kailangan umanong kami ang pumunta doon. Sasamahan niya kami para mas mabilis akong maasikaso ng abuela niya. Agara namang pumayag ang magulang ko at nagpasalamat sa kasintahan ko. Nang araw ngang yon ay bumiyahe kami kaagad papunta sa baryo. Pagkarating namin ay agad-agad kaming sinalubong ng lola ni Wena. May saklay pa itong bitbit. Siya ang kasintahan mo, apo? Tanong ito na sinang-ayunan naman ni Wena. Pinakilala kami sa kanila. Magmamano na sana ako bilang respeto. Nang bigla nitong nilayo ang kamay niya at nagsalitang, bilisan niyong pumasok sa loob. Hanggang dito ba naman ay kaya kayong sundan ng demonyong yan? Galit na galit ang matanda. Pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Sumunod na rin kami dahil alam naman namin ang tinutukoy ng matanda noon. Nang makapasok na ay nakita ko ang mga santong nakahilera sa mesa at iba pang gamit nito sa panggagamot. Nalaman ko mula sa kasintahan kong isa pala sa magaling na manggagamot ang lola niya sa baryong yon. Pasaway kang bata ka. Bakit tinago mo yan ng matagal sa mga magulang mo?
Tingnan mo ang kinalabasan ngayon. Konti na lang at makukuha ka na ng demonyong yon. Ay nako, kukunin niya yung kaluluwa mo. Maisasama ka niya sa kaharian nila. Hindi maganda doon. Dagdag pa nitong sabi, may katagalan na umanong nakasunod sa akin ng engkanto at hindi yun titigil hanggat hindi ako nakukuha. Napailing-iling ito at agarang inihanda ang mga gamit sa panggagamot. Matapos ihanda ay pinahiga ako nito sa isang mahabang upuan at sinabihang magpahinga muna dahil maya-maya lang ay uumpisa niya na ang gamotang gagawin. Kumalma ka lang anak at si Nana Minda na yung bahala sa lahat, sabi ni nanay. Magdasal ka na. Magdasal ka na sana'y mapagaling ka na niya kaagad para hindi ka na mahirapan pa dyan. Tibayan mo lang yung loob mo ha. Huwag kang panghinaan. Sigundang saad ni tatay. Tumango ako at pilit na ikinalma ang sarili. Maya-maya pa ay naamoy ko na naman ang mabahong bulaklak. Pero habang tumatagal, nagbabago yung amoy niya na para bang nabubulok na karne. Masakit sa ilong. Ipinikit ko ang mga mata ko para maikalma ang sarili. Pilit na iwinaksi sa isipan ng tungkol sa babaeng sinasabi ni Nana Minda. Makaraan ng ilang minuto ay narinig ko na nag-usal ng mga katagaang matanda. Napansin kong kakaibang gamutan ang ginawa niya. Hindi tulad sa mga naunang manggagamot na tumingin at kumamot sa akin noon. Siya kasi, matapos niya mag-usal ng mga orasyon ay naramdaman ko na lamang na sinusugatan niya ang kamay ko. At ilang segundo lamang ang nagdaan, ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Noong magising ako, Sir Seth, ay magaan na ang pakiramdam ko na tila ba nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Unang ginawa ko matapos idilat ang mga mata, humingi agad ako ng tubig at pagkain. Dahil pakiramdam ko ay gutom na gutom at nauuhaw ako noon. May inabot naman ng matandang manggagamot sa aking ina at inutusan itong yun raw muna ang ipakain sa akin. Huwag umanong biglain ang sikmura ko dahil kagagaling ko lang. Ipinainom na nga ako ng tubig at kumain ng lugaw. Noong malamanan na ng pagkain ng sikmura ko, ay doon pa lamang ako nakaramdam ng kaginhawaan sa katawan. Pakiwari ko ay ang tagal-tagal kong hindi nakatikim ng pagkain. Kulang pa ngang isang mangkok na pagkain kaya't nanghingi pa ako noon. Pero agad naman akong pinigilan ni Nana Minda at sinabihang tama na muna yung kinain ko. Baka daw kasi mabigla ang tiyan ko't sumakit noon. Kamusta yung pakiramdam mo anak? Maayos na ako ma. Hindi na masakit yung tiyan ko. Hindi na masakit yung katawan ko. Mabuti naman kung ganon. Malaki ang utang na loob natin kay Nana Minda. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya natalo ang engkantong nagkakagusto sa'yo. Baka wala ka na ngayon. Tiningnan ko ang matanda at taos-pusong nagpasalamat. Ngumiti ito at nagwikang magaling na daw ako at hindi na muli pang gagambalain ng engkantong naninirahan sa baleteng nasa likuran ng bahay. Natalo niya ang engkanto at naikulong na sa babasaging boteng nagkukulong ng mga masasamang nilalang at elemento noon. Nung una, nakiusap ang matanda sa engkantong lubayan ako at hayaang mamuhay ng payapa. Pero hindi umano pumayag yon. Nagmatigas sa tinamon pang matanda na siyang hindi naman niya tinanggihan. Ang akala daw yata ng nilalang na yon ay matatakot niya ito. Hindi porkit nakita siyang uugod-ugod na't may bitbit na saklay, ay mamalaitin na siya. Hindi siya matatawag na batikang manggagamot kung sa isang simpleng pagbabanta at pangahamon ng masamang nilalang na yon. Doon lamang siya matatakot. Sa ngayon ay magpahinga ka para makabawi na ang katawan mo sa ginawang pinsala. Nga pala, hanggat hindi pa ako makakapunta sa bahay ninyo, huwag na huwag ka munang pumunta sa likuran ng bahay ninyo ha. Huwag mong tangkaing lumapit sa puno. Dahil kung nakaligtas ka ngayon sa kamay niya may iba pang nakatira doon.
Baka sa ibang elemento ay matodas ka na. Sumigunda naman ang aking ina't sinabing ilang beses na nga daw niya akong sinaway na huwag nang pumunta sa likuran ng bahay. Pero hindi umano ako marunong makinig. Pumunta pa ako doon at tumambay pa. At kung minsan ay nadatatan niya akong natutulog. Para maiba na ang usapan at hindi mauwi sa paninermon, tinanong ko sila kung ano ang nangyari nung natulog ako. Ayon sa matanda, mas mabuti na daw na huwag ko nang alamin at baka hindi ko kakayanin. Oras na marinig ko ang mga kahindik-hindik na pagbabanta ng nilalang. Oras na makawala ito sa ginawa niyang selyadong boting pinaglagakan. Hindi na nga ako nangulit pa. Dahil doon pa lang sa mga sinabi ng matandang manggagamot, tila nahulaan ko na ang mga kaganapang nangyari. 3 araw ang lumipas ay dumating sa bahay namin ang lola ni Wena. May dala itong mga pangontra sa mga masasamang nilalang at elemento. Unang ginawa niya pagpasok sa bahay namin, nagpausok ito ng insenso gamit ang iba't ibang tuyong halaman, habang walang tigil sa pagbanggit ng mga orasyon. Nilibot niya ang buong bahay at pagkatapos ay huminto ito sa harapan ng bakurang at naghukay ng konti nun. Matapos niyang maghukay ay may inilibing siyang boting may kasamang papel na may mga orasyong nakasulat. Proteksyon daw yun sa paligid ng bahay namin. Nang sa ganon ay walang makakalapit na masamang nilalang. Sinunod niyang ginawa ay pumunta sa likuran ng bahay. Nilapitan ng 2 punong magkatapat. Gaya ng nauna niyang ginawa sa bakuran ng bahay, ganun din ang ginawa niya sa likuran ng bahay namin. Halos mag-iisang oras din siyang naglagay ng mga proteksyon sa bahay. Pagod na pagod ang matandang manggagamot at naghahabol ng hininga nun. Pinayuhan ito ni nanay na magpahinga muna at magmerienda pero tumanggi ito. Ayon dito ay kailangang matapos na kaagad ang mga dapat gawin sa bahay namin sa loob lamang ng 1 araw. Sige ho, kayo yung bahala pero kung sakali mang napapagod na kayo, huwag niyo na pong pilitin ang katawan ninyo. Baka mapano ho kayo. Hindi na pinansin ng manggagamot ang mga sinasabi ni nanay nun. Sa halip ay ipinagpatuloy na nitong ginagawa. Nang matapos ng lahat ay isa-isa niya kaming binigyan ng pulseras. 10 elements naman ang tawag sa pulseras na yon. Proteksyon at pampaswerte umano. Naging maayos naman ang mga ilang araw namin pagkatapos nun, Sir Seth. Pero makalipas ang 1 linggo, nabalitaan na lamang naming patay na ang lola ni Wena. Nadatnan na lamang daw ito sa silid nitong walang buhay. Nakanganga at nakalawit ang dila na para bang may sumakal. Pero ang ipinagtataka nila ay wala namang kahit na anong marka sa leeg ang matanda. Kahit nga sa katawan, wala ding kahit na anumang palatandaan. Ayon pa sa pamilya ng kasintahan ko, ako ang huling taong ginamot ng abuela niya. Kaya't malakas ang kutob ng pamilya ni Wena na baka ang kaluluwa ni Nanang Minda ang naging kapalit sa ginawa nitong panggagamot sa akin. Ayon kasi sa kasintahan ko, hindi lamang isang simpleng tagabantay ang inkantong nagkagusto sa akin noon. Dahil narinig niya mismo sa bibig ng lola niyang anak ng hari ang babae na ito. Hindi naman nagalit sa akin ang pamilya ng kasintahan ko o kaya'y nagtanim ng sama ng loob. Kagustuhan daw ni Nanang Minda mga nangyari, kaya't walang dapat sisihin pa. Simula nang maranasan ko ito, hindi na ako tumambay pa sa likuran ng bahay. Simula din noon ay wala na akong nararamdamang kakaiba. Gaya na lamang ng parang may nakatingin sa akin at nakasunod. Nawala na rin ang palagi kong nalalanghap na halimuyak ng bulaklak tuwing sumasapit ang dapit hapon.